Nagkasanga kamakailan lamang ng zero remittance ang mga OFW or ang ating overseas Filipino workers. Ito'y upang ipakita ang matinding pagsuporta nila na mapabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo ng Bansa na si PRRD. Pero inalmahan ito ng gobyerno. Bakit? Ano nga ba ang epekto ng zero remittance ng mga OFW dito sa Pilipinas? Mula sa isang artikulo, ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbabalik ng mga remittances na may malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga padala mula sa mga OFW ay umaabot sa 34.92 billion US dollar noong 2022 yan, na halos 9.5 ng GDP ng bansa. Pagkatapos ng Mexico at India, ang Pilipinas na ngayon ang pangatlo sa pinakamalaking benepisyaryo ng mga remittance sa buong mundo. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakikinabang sa maraming paraan mula sa mga remittance na pinauuwi ng mga manggagawa sa ibang bansa. Una, sa pamamagitan ng pagtaas ng paggasta ng mga mamimili, nag-aambag sila sa pagtaas ng pangkalahatang pangangailangan. Ang mga recipient household ay madalas na gumagastos ng OFW remittances sa mga produkto at serbisyo kabilang ang pagkain, damit at edukasyon. Ang pagtaas ng paggasta ay nakakatulong sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Ikalawa, ang mga remittance mula sa mga manggagawa sa ibang bansa ay maaari ding gamitin upang tustusan ang mga kumikitang venture tulad ng mga negosyo at agrikultura. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng pagpapalawak ng ekonomiya at pagpapababa ng kahirapan. Pangatlo, ang pagpapabuti ng balanse ng pagbabayad ng bansa ay tinutulungan ng mga remittances mula sa mga OFW. Ang mga remittances or ang mga remittance ay pinagmumula ng kita sa foreign currency na tumutulong sa pagbabalanse ng mga import ng bansa. Lumalakas ang piso dahil dito at nagiging mas lumalaban ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga pagkabigla sa labas. Narito ang ilang konkreto ng pagkakataon kung paano nakinabang ang mga OFW remittances sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang OFW remittances ay nakakatulong sa pagbaba ng kahirapan. Ayon sa pagsasaliksik ng World Bank, bumababa ng 3.5% ang poverty rate ng Pilipinas sa bawat 10% na pagtaas ng remittances. Ang mga remittances mula sa mga OFW ay tumutulong sa pagpapahusay ng pagganap sa kalusugan at edukasyon. Ayon sa pananaliksik ng Asian Development Bank, ang OFW remittances ay malapit na nauugnay sa mga index ng kalusugan at edukasyon sa Pilipinas. Nakakatulong ang OFW remittances sa pagtaas ng entrepreneurship. Ang mga remittance mula sa mga overseas Filipino workers ay bumubuo ng isang makabuluhang mapagkukunan ng financing para sa mga micro at maliliit na negosyo sa Pilipinas, ayon sa isang ulat ng Philippine Institute for Development Studies. So sa pangkalahatan, ang mga remittance mula sa mga OFW ay mahalaga sa ekonomiya ng Pilipinas dahil tumutulong ang mga ito sa pagtaas ng pangkalahatang pangangailangan, pagpapalakas ng pagpapalawak ng ekonomiya, pagpuksa sa kahirapan at pagpapahusay ng mga resulta sa kalusugan at edukasyon. So marami pala talagang epekto, hindi lamang sa gobyerno kundi sa pamilya. Anyway, sabi nga ng ilan, pwede naman silang mag-remit ng paisa-isa. Siguro dito lang ay talagang meron silang pagkakaisa na yung March 28 up to April 4 ay hindi sila magre-remit ng kumbaga dapat sabay-sabay na malaki nga ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Kaya ganun na lamang ang nasabi nga pong hindi pagsang-ayon ng mga namumuno dito sa bansang Pilipinas kung saan kahit nga si Enrile ay nagsalita hinggil dito. At aniya, maraming nakukuhang benepisyo ang mga OFW at ang gagawin nilang ito ay hindi nararapat. Aniya, I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue
Sana po ay malaman din po nila ang pamamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagrereklamo ng file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Yan pa ang kanyang naging pahayag. Umalma naman dito ang mga Duterte fans at ayon sa kanila, nararapat lang na bigyan ng tax-free ang mga OFW dahil sila ay nagbibigay ng malaking tulong sa bansa at hindi dapat tinetret ng ganito. Yan ang ating Showbiz Snap Update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.